Maligayang pagbabalik at muling pagbisita sa atin mga kagala dito sa Barangay Kabadisan. At syempre, hindi natin kalilimutan palagpasin na makapunta ulit dito sa taas upang silipin ang kabuuang ganda ng bulubundukin dito sa Barangay Kabadisan. 5 years ago nang huli akong bumisita dito, kaya naman ngayon sa aking pagbabalik ay nagsama ako ng aking mga kaibigan. At syempre, hindi mawala yung picture-picture at kung ano-anong kalukuhan para sa aming pagsasaya. Pagkatapos naming masilip ang kabuuan niyang ganda ay bumaba na rin kami sa baba upang bumalik sa bahay ng aming kaibigan na pinupuntahan dito sa Barangay Kabadisan. At pagkababa namin, ayan yung taas sa pinanggalingan natin kanina. Kapag ako ay may pagkakataon, isa ito sa lugar na paulit-ulit na gusto kong binabalik-balikan. At dito na lang kami nagpark ng aming motor upang maglakad na lang kami papunta dito sa sentro para hanapin ang asawa ng aming kaibigan para kami ay magpasama. Ito mga kagala, ang mababang paaralan ng Barangay Kabadisan at sa unang pagkakataon tayo ay napagbigyan upang pumasok dito sa loob. At bago kami pumasok ay humingi muna kami ng permiso kung pwede namin kausapin ang aming kaibigan na dito daw nagtatrabaho ayon sa kanyang asawa. Kaya naman ako ay masayang masaya habang pinagmamasdan ang kabuuan ng school nila dito sa loob. Hindi rin naman nagtagal pagkatapos naming makausap ang aming kaibigan kasi sadyang ayaw namin siyang maabala kaya naman nagpatulong na lang kami sa kanya kung sino ang pwede makasama sa amin. Nakasanayan na namin mga kagala na kapag may mga gusto kaming puntahan ay hindi kami lumalakad mag-isa, kundi lagi kami nagpapasama bilang tanda yun ng pagrespeto sa lugar na aming pinupuntahan para sa kanila. Habang kami ipapalapit na naglalakad, umpisa dito sa ating ilog na unang tinawid ay napansin ko malaki na rin pala ang ipinagbago dahil simentado na ang kalsada. Na dati kapag tinatawid namin ito ay kami nagkakanda hirap-hirap dahil sa putik at sa malalaking bato. At sa unang pag-usad pala ng ating paglalakad ay sasalubong na agad sa iyo ang magagandang tanawin. Umpisa pa lang yan mga kagala ko. Kaya naman si Jonah kahit first time lang niya sa ngayon ang lumayo talaga ng lakad papunta dito sa Barangay Kabadisan ay nai-enjoy niya na agad. Hanggang sa sumapit na kami sa pangalawang ilog. Tuloy-tuloy lang ang aming paglalakad sa medyo maputik at madulas na batuhan pero okay lang. Doble ingat lang talaga mga kagala pagdating sa mga ganitong daan dahil sobrang dulas ng iyong aapakan at mas mainam kung magra-rubber shoes ka na rin. Habang kami ay naglalakad papataas ay bigla kaming bumalik kasi mali na daw pala ang aming dinadaanan. Nasarha na pala. Dati itong kalamo na ito, wala nito dito. Dito ko naman eh. Dito pala sa una ka naman. At umpisa na para sa unang matarik na aming aakyatin. At umpisa na ng ating pagpapadula sa daan na hindi maiiwasan. Sa mga ganitong lakad mga kagala ay dapat willing ka talagang gawin kasi kung hindi baka magsisi ka lang minsan kasi sa layo ng lakarin. At sa lakad namin ito mga kagala ay maglalakad tayo ng hanggang 40 minutes. Aabot ng 1 oras depende sa ating pamamahinga. Hindi ko maiwasang hindi tumigil kapag may nakikita akong maganda at bahagya namang patakbo upang humabol sa kanila. Malayo-layo na rin ang aming nalalakad at nararamdaman kong papalapit na rin kami kasi bahagya na naming naririnig ang mga agos ng tubig sa baba at ang mga bahagyang pagdilim at palalim ng aming mga dinadaanan. Ginagawa na nga lang namin katuwaan ang mayat-maya na pagdulas sa daan. Talaga namang habang kami ay naglalakad, samahan pa ng pakunti-kunting ambon kaya talagang dagdag dula sa daan at syempre mag-iingat ka dapat sa mga matitinik mong madadaanan ng mga dahon. Hanggang sa maabot na namin ang umpisa ng ating paglusong pababa. Umpisa na tayo maglusong. Uy! Sabi ko na hirap ito, pagkinilas mo eh. Hindi kumpleto ang lakad pag walang dulas-dulas.
Natatawa-tawa nga lang ako dyan pero sumunod din naman akong nagdagasa. Itong mga kagalang bababain natin na ito ay nasa 400 meters ang tansya ng iba. Kaya naman kapag hindi ka nagdahan-dahan dito ay talagang didiretso ka sa bangin. Nakaisip na lang si Marlon na kumuha ng bagin upang katulong na rin namin sa aming pagbaba kasi napakahirap talaga at napakadulas ng daan. Madami-dami na rin ang mga falls sa aming mga napupuntahan pero masasabi namin isa ito sa mga pinakamahirap babain kasi kapag nagkamali ka ng maaapakan ay halos wala kang makakapitan. Kaya doble ingat talaga tayo sa pagbaba mga kagala. At sa wakas nandito na rin tayo, ayun yung unang falls mga kagala sa unahan pero uunahin natin dito sa pangalawang falls tayo bababa. Napagdesisyon na namin dito muna pumunta sa pangalawang falls kasi ito talagang hindi pa namin nararating. Nakadalong balik na kasi kami dito mga kagala sa unang falls at ito lang talaga nandito sa baba ang hindi pa namin napupuntahan. Kaya naman sabi ni ate, bago kami pumunta dito sa unang falls ay dito muna tayo sa nasa pababa nga matatagpuan. Ano, pagod? Kaya pa! Akala namin ay ito na pero hindi pa pala dahil nandun pa sa baba. Kaya naman ini-enjoy na lang muna naming tanaw-tanawin ang gubat na ito bago kami ay tuluyang bumaba. Napakataas ito mga kagala kung makikita nyo lang sa personal at ang sarap ng pakiramdam habang tinatalo mo siya pababa. At sa wakas, thank you Lord, narating na rin namin. Welcome to Binali Falls 2 mga kagala ko. Sabi ng iba, noong panahon daw ito ay tinatawag na Barangay Kabatisan dahil sa napapaligiran siya ng mga batis at nung tumagal ay tinawag ng Barangay Kabadisan. Nakakatuwa mga kagala ko, 'di ba? Kasi kung susumahin talagang mapapansin mo sa una pa lang na paglalakad mo papunta dito, bungad pa lang ng barangay nila ay talaga namang nangunguna na ang mga ilog. Kaya naman kinilala siya sa unang tawag noon ng Barangay Kabatisan. Ang galing, 'di ba? Nang makapagpahinga na kami ng kaunti ay inumpisahan na rin namin ang aming pagluluto. Napagpasyahan na lang namin mag-steam ng isda at ng gulay. Healthy foods ko do. Pero nung tumagal-tagal ang ending pala ay may baon din kaming kalderetang baka. At ayan si Jo at si Lon ay busy rin sa pag-aasikaso para sa aming sausawan. Ito na ang resulta ng aming pinagkaabalahan. May nilagang talong, may nilagang tilapia, sausawan at kalderetang baka. Pagkatapos sa aming magdasal at magpasalamat, tara na mga kagala ko, sabay-sabay na tayong kumain. Samahan ninyo kami sa pananghalian namin dito sa Binali Falls 2, dito sa Barangay Kabadisan. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian, dahil hindi naman tayo maalam lumangoy, tamang upo-upo lang tayo sa gilid. Sabay nagkukwentuhan at nagtatawanan sa mga nangyari sa amin kanina bago kami makarating dito. Grabe mga kagala, kung nakita nyo lang talagang kaya itsurahan namin bago kami tuluyang makababa dito. Pero sulit naman. Dahil si Marlon lang talaga ang magaling maglangoy sa amin kaya pinabayaan na namin siya at kami na lang ang dakilaan niyang tagapagbantay. At sa mga hindi naman maaalam maglangoy, ayan, payakap-yakap na lang sa batuhan. Naalala ko may dala nga pala kaming kaping barako kaya naman minadali ko na itong lutuin habang sila ay nag-i-enjoy na maglangoy at magkwentuhan sa baba. Kasi ako lang naman talaga ang dakilang tagapagluto, joke. At na makapagluto na, ayan, naglagay na ako sa mga kanya-kanyang baso at ini-enjoy naming magkape sa gitna ng tubig. Kape tayo mga kagala ko, tamang panunaw sa aming kinain ngayong tanghali. Laking pasasalamat din namin kasi sinamahan kami ni Ate Reynalda ngayon. Pagkatapos naming magkape ay sabay nag-impakan na rin kami upang bumalik na kami sa taas para pumunta naman tayo sa Binali Falls 1. At habang kami ay umaahon, nakapanguha pa si din ng mga orchids. Nandito na kami mga kagala, lulusong na kami. Nag-iwan na lang kami dito ng aming mga gamit para madali ang paglusong namin. At dahil nga si Marlon ang magaling maglangoy sa amin, siya ang dakila namin tagapagtawid. Ayan, kitang-kita nyo naman si Jonah. Talagang pahirapan. Pero dahil hindi naman siya sanay, masanay din siya sa pagtawid ng ganyan. At ako naman ay kita nyo rin, medyo nahihirapan dahil nga sa lakas ng agos ng tubig. Pagkatawid namin ay hinahanap po si Nanay Reynalda. Sabi niya doon na lang daw siya sa gilid. Kaya naman kami ituwan-tuwa ng kami na ay makatawid. Siyempre, alam nyo na, ang hirap din yan bago namin maabot dyan. Kaya naman mapapatalon ka na lang talaga.
Welcome to Binali Falls 1 mga kagala ko. Sana ay nag-i-enjoy din kayo sa pagsama nyo sa amin ngayon at sana nag-i-enjoy din kayo na sobra-sobra sa mga nakikita nyo. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi ko man kayo nakasama ng personal, pero sa pamamagitan ng mga ganitong video ay mapapasaya ko rin kayo. At nandito na nga tayo, ayan si Mardon, hindi maiiwasan ang kanyang pagtalon at yun talaga nakapagpakumpleto sa kanyang mga lakad. At paalaala sa mga ganitong lakad, huwag puro saya lang, dapat ibayo ding pag-iingat ang kailangan. Dahil laging may naghihintay sa atin sa bahay. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Sana'y nag-enjoy din kayo. Maraming salamat sa inyong pagdaan sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!